Nasa linya na ng ating komunikasyon, walang iba si Ginoong Patrick Acupan, ang convener ho ng FOI Youth Initiative at miyembro rin ho ng People's Budget Coalition. Pahinggil pa rin ho dito sa iba't ibang usapin pa rin sa korupsyon ng ating bansa at ito hong pag-asa publiko ng hearing na isinasagawa ng binuong Independent Commission for Infrastructure. Unang-una, magandang umaga po Sir Patrick. Hingin lamang namin ang reaksyon ho ninyo, o particular na ang reaksyon ho ng inyong grupo dito ho sa nakatakdang i-live stream nitong Independent Commission for Infrastructure. Ito hong kanilang isinasagawang investigasyon. Go ahead po. Okay, unang-una po, magandang hapon po sa ating lahat, sa inyo po, Bombo Jaira, Bombo Victor, maraming salamat po sa pag-imbita tungkol po sa ICI at sa kanilang pronouncement po kahapon na magkakaroon na ng live streaming. Siyempre, lagi po itong welcome development dahil po maraming mga katanungan ang publiko kung paano umuusad yung mga investigation at sayang yung ganoong momentum kasi maraming nagtatanong na na tao at dapat lang kasi hindi biro yung laki at yung scale ng ating pinag-uusapang kaban ng bayan dito sa usapang ito at maraming tatanong hanggang ngayon, bakit walang napapanagot, wala pang nakukulong, di natin alam kung ano yung punot dulo ng ating mga investigasyon. Ang pagla-livestream, bagamat isang unang hakbang ay makakatulong sa pag-forward ng transparency. No, kasi syempre kung mas mabilis kumalat sa ngayon yung mga hearsay, ang mga sabi-sabi, ang mga haka-haka, delikado po 'yon para sa integrity ng ating institutions, no? Dahil kung wala pong nagsasabi at nagtatakda kung ano yung totoong mga pangyayari ay baka ma-compromise yung integrity ng ating mga facts, no? So mas maganda na nakikita natin kung paano umuusad yung investigation at welcome na welcome yung live stream. Pero naintindihan natin na maraming mga important na ginagawa ang ICI na dapat lang naman siguro ay manatiling confidential. No, so halimbawa katulad na lamang sa mga ongoing investigation, hindi lahat 'yon ay open to the public hanggang wala pang conclusive evidence na iuugnay doon sa mga sangkot doon sa issues, no. Sa inyong pag-aaral, Ginoong Patrick, no, may nakikita po ba kayong mga malaking insertion sa budget? Any comment dito sa Convergence and Special Support Program? Naabot daw ho sa 800 billion pesos ang insertion between the year of 2028 hanggang sa kasalukuyang taon. Ano po ang take ninyo dito? Okay, yung sa analysis po ng People's Budget Coalition, ang atin pong mungkahi po na sana nasa Senado na kasi yung bola, no? So sana tanggalin sa Senate version yung mga finlag na mga potential red flags na ito. Kasi yung sa aking opinion, tip of the iceberg pa lang yung flood control projects, no? So dahil ito yung nalaman ng publiko at dito na gising yung ating diwa na dapat mas mag-monitor tayo sa budget. Nakita natin na binawasan yung pondo ng DPWH sa flood control project. While that cut is something to note, hindi natin masasabi kung inabolish ba talaga o nagkaroon lang ng ibang uri ng mga programa o proyekto na maaring magkaroon ng katulad o kaparehas na consequences or ng risk, no? So ang nakikita natin ngayon ay from the national, nagkaroon siguro ng mga more local allocations pagdating sa paggastos ng pera at makikita rin natin na yung binanggit nyo na nga po na convergence pero at the same time tumaas of agriculture. So sila po yung naggagawa ng mga farm to market roads, no. So ang ano naman po dito, flood control projects, infra like farm to market roads in itself are not inherently bad, but there's a system, there's a process and multiple conflicts of interest that game the system that
made possible yung mga nakikita natin ngayon dahil meron silang mga connection sa isa't isa. Meron silang mga favored contractors, meron silang mga paraan na nag-umpisa doon pa lang sa budget process. Yun yung kailangan nating bantayan kasi ito yung hindi masyadong nakikita ng publiko. Yan yung mahirap dun sa mga assumptions na kapag naka-livestream, ang mga bagay-bagay ay wala ng space para magkaroon pa ng ganoong mga technique o strategy, no? Kasi hanggang wala tayong kompletong access sa mga dokumento, wala tayong sapat na puwang para magtanong at magtingin ng mga dokumento, makita kung paano gumagalaw yung budget sa bawat step ng budget process. Mahirap bantayan, mahirap tingnan, lalo na we're talking about multiple pages of budget documents. It's difficult if the Congress and the whole of the government won't allow us access to information. And speaking of budget, naisin po namin malaman ano yung inyong overall view sa kakapasalang na House budget version para sa susunod na taon? Yung nakikita natin dito ay may mga red flags tayo at we want to start that by saying that the budget is prone to patronage politics. So ito ay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga malalaking halaga ng allocation para sa mga programa na may potential to be abused. So ito ay karaniwan ay sa mga mga social protection programs, magbanggit tayo ng iba, AIX, TUPAD, mga ayuda. Ngayon ulitin ko, kailangan naman talaga yan ng taong bayan. Pero without proper targeting na talagang yung totoong mga eligible na mamamayan na makatanggap, alam naman natin at reklamo to ng maraming kababayan natin na pag hindi ka kaibigan ng barangay, hindi ka mapapasama, yan ay naririnig nating mga reports. Meron ding mga reports na may sapat na kakayahan pero nakakatanggap ng ayuda. Ngayon, nakikita natin to na ginagamit nilang paraan, pag sinabi kong nila, ng mga politiko, ginagamit nila itong paraan upang magkaroon ng ganong parang relationship, kumbaga, na yung mga pine-favor nila ay yung mga gusto nilang bigyan ng tulong. At hindi yun maganda kasi overall, we sacrifice and we compromise the integrity of what we do and of public service in general. No? So, yun yung gusto nating bantayan na tingnan natin kung paano sana aayusin ng Senado yung ganoon na from these patronage allocations, patronage-based allocations ay mas science-based and rules-based sana yung reallocation ng ganitong mga pondo. Well, obviously, marami talaga yung mga nagsasabi na mayroon talagang red flags dito sa proposed budget. Sir, sa tingin niyo po, ano pa yung ibang mga priority needs ng bansa na kailangang pagtuunan ng pansin? Sa ngayon po, all technicalities mentioned about magkano ba dapat yung ibinibigay, anong sectors yung kailangang i-prioritize. Alam naman po natin na marami pong iba't ibang competing needs ang atin pong mamamayan. Pero we want to start po with the process, no? So number one, it has been very much said that the House of Representatives celebrates how they have been participative and inclusive and transparent in their budget process. So ngayon, they say that now we have been seeing civil society organizations participating in budget sessions, but we argue that that's not enough actually. Yung usapan ng live stream. So hanggang hindi po natin nakikita yung budget documents, no, yung panukala po ng People's Budget Coalition ay magkaroon po sana ng open budget transparency server. Katulad po sa araw ng eleksyon na kung saan makikita natin yung bawat galaw ng pagtaas ng boto ng iba't ibang antas, ganoon din sana sa budget, no? Makita natin na kada may budget hearing, makikita natin yung galaw sa agency budgets, kung ano yung nabawasan, nadagdagan, at to help our analysis sana kung sino yung nag-introduce ng ganong amendment. Kasi important yun dahil ngayon nakikita natin nagtuturuan ng mga they are pointing blames at each other. Idea mo yan, that's your doing. Right now, if we just really open the processes to the people and make it truly
instrumental for us to be able to appropriately and sufficiently critique the process, then may iwasan po natin yung mga kasalukuyan nating problema. And right now, we feel that yun yung nagiging cost ng ating yung pagkasara ng government sa ganong processes, no? Na dahil hindi sila open, nagkakaroon ng gantong problema na maraming katanungan kung paano ginagastos ng gobyerno yung ating mga bubis. At hindi yun maganda para sa institutions natin. Maraming salamat Sir Patrick Acupan sa mga impormasyong ibinahagi mo sa panayam na ito at sa pagpapaunlak rin sa aming imbitasyon. Magandang umaga. Mga kabombot ka sa Nation, nakapayam natin walang iba si Ginoong Patrick Acupan, ang convener ho ng FOI Youth Initiative at siya ring miyembro naman ng People's Budget Coalition.